Sa dilim ng gabi, habang binabaybay ng isang pamilya ang makitid at baku-bakong daan patungo sa isang liblib na bayan sa Leyte, hindi nila alam na ang kanilang paglalakbay ay hahantong sa isang nakakatakot na bangungot. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, unti-unting lumalakas, na parang babala ng panganib na paparating. Tahimik lang si Aling Marta habang yakap-yakap ang kanyang bunsong anak. Si Raul, ang padre de pamilya, ang siyang nagmamaneho ng kanilang lumang sasakyan, pilit nilalabanan ng antok at pagod. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo ang panganay nilang si Miguel na hindi mapakali. Matagal nang nagdesisyon ang pamilya ni na Raul na lumikas mula sa syudad at manirahan sa probinsya. Umaasang matatakasan nila ang hirap ng buhay sa Maynila. Sa tulong ng isang malayong kamag-anak, may nahanap silang matitirhan sa isang liblib na baryo sa Leyte. Wala silang kaalam-alam sa mga misteryo at lihim na itinatago ng lugar na kanilang pupuntahan. Habang papalapit sila sa baryo, napansin ni Miguel na tila palalim ng palalim ang dilim sa paligid. Ang dating malawak na daan ay unti-unting napapalibutan ng naglalakihang puno. Animoy mga aninong tahimik na nagmamasid. Biglang napahinto si Raul nang may tumawid na hayop sa kanilang dinaraanan. Isang itim na baboy na tila hindi ordinaryo. Matatalim ang tingin nito at sa isang iglap nawala ito sa kakahuyan. Napansin mo yun pa? Tanong ni Miguel, na ngayon ay bakas na ang kaba sa mukha. Tumango lamang si Raul, ngunit hindi na siya nagsalita. Nang marating nila ang baryo, sinalubong sila ng isang matandang lalaki na kinilala bilang si Mang Isko. Mabuti at nakarating kayo bago pa tuluyang lumakas ang ulan. Aniya habang minamasda ng pamilya ng may kakaibang titig. Dito muna kayo magpapahinga. Bukas ko na kayo ipapakilala sa mga taga rito. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam si Aling Marta habang tinitingnan ng paligid. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik. Parang kakaunti lang ang mga nakatira rito at ang iilang tao na nakikita nila ay mabilis na pumapasok sa kanilang mga bahay, sinasara ang mga bintana na parabang may iniiwasan. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang pamilya sa loob ng kanilang maliit na kubo, narinig ni Miguel ang mahihinang kaluskos sa labas. Akala niya ay hangin lamang iyon, ngunit nang mapatingin siya sa bintana, may naaninag siyang isang anino, mahaba, payat, at may mapupulang mata. Napatigil siya, pilit nililiwanag ang paningin, pero bigla itong nawala sa isang iglap. Dahan-dahan niyang ginising si Raul, ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang nakita, isang malalim at nakakakilabot na ungol ang narinig nila mula sa labas. Isang tunog na hindi nila kayang ipaliwanag kung hayop o tao. Napatingin si Aling Marta kay Raul, bakas sa kanilang mga mata ang takot. Hindi pa man sila nagtatagal sa baryo, pero alam nilang may kakaiba sa lugar na ito. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa kanila. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumapit. Nanatiling tahimik ang buong paligid, pero ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hindi na makabalik sa pagtulog si Miguel. Kahit anong pilit niyang pumikit, bumabalik sa isipan niya ang aninong nakita niya kanina. Sa tabi niya, mahimbing ang tulog ng kanyang nakababatang kapatid, pero sina Aling Marta at Raul ay halatang hindi na rin mapakali. Maya-maya pa, may marahang pagkatok sa pintuan ng kanilang kubo. Tatlong sunod-sunod na katok, mabagal at may diin. Nagkatinginan sina Raul at Aling Marta. Walang sino man sa kanila ang gustong bumangon para buksan ito. Sino yan? Mahina ngunit matapang na tanong ni Raul. Wala silang narinig na sagot. Sa halip, isa pang serye ng mabibigat na katok ang umalingaw-ngaw, mas matagal at mas malakas kaysa kanina. Napilitan si Raul na tumayo at lumapit sa pinto, habang si Miguel ay napapikit. Pilit pinapakalma ang sariling kaba. Dahan-dahang binuksan ni Raul ang pinto, sapat lang upang masilip kung sino ang nasa labas. Sa ilalim ng madilim na langit, naroon si Mang Isko, ang matandang sumalubong sa kanila kanina. Basa ang kanyang suot na damit at may bahagyang putik sa kanyang mga paa, pero ang pinakakakaiba ay ang paraan ng kanyang pagtitig. Malalim, walang emosyon, at tila may gustong ipahiwatig. Pasensya na kung ginising ko kayo, mahina niyang sabi. Gusto ko lang kayong bigyan ng babala. Muling nagkatinginan sina Raul at Aling Marta, habang si Miguel ay unti-unting lumapit para makinig. Ano pong babala?
Tanong ni Raul. Lumunok si Mang Isko bago nagpatuloy. Huwag kayong lalabas ng bahay kapag 10 oras ng gabi, lalo na kapag may marinig kayong kung ano-anong ingay sa labas. Tumigil siya sandali, parang iniisip kung dapat pa niyang ituloy ang sasabihin. At kung may kumatok ulit ng ganitong oras, huwag niyo nang pagbuksan. Biglang bumigat ang pakiramdam sa loob ng kubo. Hindi nila alam kung ano ang mas kinatatakutan nila, ang mahigpit na babala ni Mang Isko o ang posibilidad na may ibang kumatok sa kanilang pinto sa mga susunod na gabi. Tumikim si Raul, pilit na hinuhugot ang natitirang tapang sa kanyang dibdib. Ano po ba ang nangyayari rito, Mang Isko? Ngunit imbes na sagutin siya ng diretsyo, tumingin lang ang matanda sa madilim na kakahuyan sa di kalayuan. Hindi lahat ng nakatira rito ay tao, bulong niya. At bago pa sila makapagtanong pa, tumalikod na si Mang Isko at dahan-dahang lumakad palayo, naglalaho sa dilim ng gabi. Pagkalabas ni Mang Isko, nanatiling tahimik ang pamilya sa loob ng kubo. Kahit wala na ang matanda, para bang naiwan ang bigat ng kanyang babala sa hangin. Si Aling Marta ay mahigpit na niyakap ang bunsong anak, habang si Miguel ay hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Sa isip niya, posible bang totoo ang mga kinatatakutang kwento tungkol sa mga nilalang sa probinsya? O baka naman sinusubukan lang silang takutin? Lumipas ang ilang minuto at bumalik ang katahimikan. Pero sa labas may mahihinang yabag na gumagapang sa paligid ng bahay. Hindi na nila kailangang silipin. Alam nilang may isang bagay na nakatayo sa dilim. Malamig ang hangin pero may kung anong amoy na sumingaw. Hindi bulok, hindi rin basta putik, pero may kakaibang lansa na nagpabangon ng balahibo ni Miguel. Napatingin siya kay Raul na ngayon ay nakahawak na sa isang matibay na kahoy, handang ipagtanggol ang kanyang pamilya kung kinakailangan. Walang nagsalita, pero alam nilang lahat may ibang bagay na nagmamasid sa kanila ngayong gabi. Biglang umiyak ang bunso nilang kapatid, isang matinis at takot na iyak na bumasag sa katahimikan. Agad siyang niyakap ni Aling Marta, pilit pinapatahan, pero mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. At sa sandaling iyon, kasabay ng malakas na hangin sa labas, may narinig silang isang malalim na tunog, hindi ungol, hindi sigaw, kundi isang mababang tunog ng halakhak. Parang galing ito sa itaas, sa bubungan ng kubo. Napatingala si Miguel at sa anino ng buwan, may nakita siyang isang bagay na gumagalaw sa ibabaw nila. Nanlalamig ang katawan ni Miguel habang nakatingala sa bubong. Sa liwanag ng buwan may aninong gumagalaw. Mabilis, hindi pangkaraniwan. Ang tunog ng mahahabang kuko ay dumudulas sa bubong, tila sinusuri ang bawat bahagi ng kubo. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya na kung anuman ang naroon, hindi ito basta tao. Si Raul ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng silid. Iniabot ang kamay kay Aling Marta upang siya at ang mga bata ay manatiling magkalapit. Huwag kayong maingay, bulong niya, halos hindi marinig. Pero ang bunso nilang kapatid, kahit anong yakap ni Aling Marta, ay hindi mapatahan. Muli itong umiyak at sa sandaling iyon, natigil ang paggalaw sa bubungan. Napahawak ng mahigpit si Miguel sa braso ng ama niya. Alam niyang narinig ito ng kung anumang nasa labas. Ilang saglit ang lumipas, katahimikan. Wala silang naririnig kundi ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. At bigla, blag! May malakas na dagundong mula sa labas ng bahay. Animoy may bumagsak mula sa bubungan. Sunod na narinig nila ang mabilis na pagkaluskos ng mga paa sa lupa, paikot sa kanilang bahay. Minsan parang lumalayo ito, minsan naman parang papalapit ulit. May nagmamasid sa atin, mahina ngunit matigas na sabi ni Raul. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kahoy na hawak niya, handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Pero paano niya lalabanan ng isang bagay na hindi niya nakikita ng maayos? Nang akala nilang tatahimik na ang lahat, biglang may isang matinis at nakakakilabot na sigaw mula sa labas. Isang sigaw na hindi nila mawari kung sa tao o hayop. Nanginginig na napatingin si Miguel sa ina niya. At bago pa sila makagalaw, may mabigat na anino ang lumitaw sa may bintana. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang dahan-dahang napapaatras. Hindi niya maialis ang tingin sa bintana. Ang anino sa labas ay nakatayo lang, hindi gumagalaw, pero alam niyang nakatingin ito sa kanila. Sa bahagyang liwanag mula sa buwan, nakita niya ang tila mahahabang daliri
na dahan-dahang humahawak sa gilid ng bintana. Parang sinusuri kung kaya nitong buksan. Si Raul, hindi alintana ang takot, ay agad na lumapit at kinuha ang pinakamalapit na bagay na maaaring ipangtanggol, isang lumang itak na nakita niya sa sulok ng kubo. "Umalis kayo rito," sigaw niya, umaasang matatakot ang kung anuman ang nasa labas. Pero sa halip na lumayo, narinig nilang muli ang malalim at nakapanindig balahibong halakhak. Biglang kumilos ang anino. Sa isang iglap na wala ito sa harap ng bintana. Tumigil ang lahat. Si Miguel at Aling Marta ay hindi makagalaw, hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Maya-maya, may narinig silang kaluskos sa likuran ng bahay. Napalunok si Miguel. "Pa, nasa likod na siya." Hindi pa man natatapos ang sinabi niya, isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanila. Ang pinto sa likod ng kubo ay biglang yumanig, parang may puwersang nagtatangkang pasukin sila. Sumisigaw na ngayon ang bunso nilang kapatid at si Aling Marta ay halos hindi na makahinga sa takot. "Takbo!" sigaw ni Raul. Agad niyang hinila si Aling Marta at ang mga bata papunta sa kabilang silid kung saan may maliit na lagusan palabas. Pero bago pa sila makarating, isang malakas na hampas ang nagpabukas sa pinto sa likod. Sa pagbagsak nito, tumambad ang isang figura, payat, mahaba ang mga braso at ang mga mata ay kulay dugo. Hindi ito basta hayop, hindi rin ito basta tao. Ngumiti ito at sa liwanag ng kidlat nakita ni Miguel ang matutulis nitong ngipin. Pero bago pa ito makagalaw, may biglang sumigaw mula sa labas. Isang boses na hindi nila inaasahan. "Magsitakbo kayo!" Nang lumingon sila, nakita nilang si Mang Isko ay nakatayo sa harap ng bahay, may hawak na lumang anting-anting sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang tinig, pero matibay ang kanyang postura. "Alam ko kung ano ka," bulong niya sa nilalang, "at hindi kita hahayaang kunin sila." Napaatras ang nilalang, pero hindi ito umalis. Sa halip, mas lalo pang lumalim ang ngisi nito. Para bang alam nitong hindi pa tapos ang lahat. Nagtagpo ang mga mata ni Mang Isko at ng nilalang. Sa kabila ng takot, mahigpit niyang hinawakan ang anting-anting, tila hinihintay ang tamang pagkakataon. Si Raul ay nasa tabi ng kanyang pamilya, hindi bumibitaw sa itak, kahit pa alam niyang hindi ito sapat laban sa halimaw na nasa harapan nila. Dahan-dahang gumalaw ang nilalang, ang mahahabang daliri nito ay dumadaplis sa sahig na parang hinahaplos ang kahoy. Ang ngisi nito ay hindi nawala, para bang aliw na aliw sa takot na bumalot sa loob ng kubo. Pero bago pa ito makalapit, inihagis ni Mang Isko ang anting-anting patungo sa nilalang. Sa sandaling sumayad ito sa katawan ng halimaw, isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong paligid. Napaatras ito, nanginginig, habang ang balat nito ay nagsimulang magbago, parang nasusunog mula sa loob. Lumakas ang hangin at sa loob ng ilang segundo, ang nilalang ay nagsimulang umurong papunta sa dilim. "Umalis na kayo!" sigaw ni Mang Isko, tumatakbo papunta kay Raul at sa kanyang pamilya. "Hindi pa tapos to!" Agad na sinunod ni Raul ang utos. Binitbit niya ang bunsong anak, hinila si Miguel at sabay nilang tinulungan si Aling Marta na tumakbo palabas. Habang tinatahak nila ang madilim na daan, naririnig nila ang palahaw ng nilalang. Hindi ito sigaw ng sakit, kundi isang babala, isang pangako na hindi pa ito natatalo. Nang marating nila ang kalsada, hingal na hingal silang tumigil. Napatingin si Miguel kay Mang Isko. "Ano yon, Mang Isko? Ano yang nilalang na yan?" Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Isa siyang nilalang na matagal nang naninirahan dito, pero hindi siya nag-iisa. Bago pa nila maproseso ang sinabi niya, isang nakakapangilabot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Hindi lang isa, kundi maraming boses, humahalakhak sa dilim. Hindi lang sila ang nagmamasid. At hindi pa tapos ang lahat. Nanatili silang nakatayo sa gilid ng kalsada, habol ang hininga at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Si Raul ay mahigpit na yakap ang kanyang pamilya, habang si Miguel ay nananatiling nakatutok sa madilim na kakahuyan. Ang mga halakhak ay unti-unting humina, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Parang isang babala na kahit nakaalis sila sa gabing ito, hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Lumapit si Mang Isko kay Raul, mabigat ang mga mata. "Dapat na kayong umalis sa lugar na to," mahina niyang sabi. "Hindi kayo ligtas dito." Pero hindi pa rin matanggap ni Raul ang nangyari. Ano ba talaga ang nilalang na yon?
At bakit kami ang pinag-initan? Napatingin si Mang Isko sa kakahuyan bago bumaling muli sa kanila. Matagal nang may naninirahan sa mga liblib na lugar ng Leyte na hindi mo basta-basta mauunawaan. Hindi ito simpleng alamat lang at hindi ito kwentong panakot. Hindi kayo ang unang dinalaw nila at hindi rin kayo ang huli. Napalunok si Miguel. Sa murang edad, alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Mang Isko. Alam niyang kahit makaalis sila rito, dadalhin nila ang takot at misteryong bumalot sa gabing ito. Tahimik na sumakay sila sa lumang jeep na naghihintay sa may kalsada. Walang nagsalita habang binabaybay nila ang daan palayo sa liblib na baryo. Ang tanging naririnig nila ay ang humuhuning mga kuliglig sa labas at ang marahang pag-iyak ng bunsong kapatid ni Miguel, tila ramdam pa rin ang takot. Nang malampasan nila ang huling liko palabas ng baryo, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng sasakyan. Napatingin si Miguel sa bintana. Doon sa malayo sa gilid ng kakahuyan, may isang figurang nakatayo. Payat, mahaba ang mga daliri, at may mapupulang mata. Nakatingin ito sa kanila. Ngumingiti, bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang pagmulat niya, wala na ito. Pagmulat niya, wala na nga. Pero alam niyang hindi ito paalam. Hindi pa tapos ang kwento.